Yun, magandang umaga po. Ano po sa lahat, ako nga po pala si Juan Di Tamad. Welcome po dito sa aking mga YouTube channel. Ngayong araw po, ituturo po sa inyo paano po gamitin itong kaibigan ko na application pagdating po sa mga lakaran. By the way po, ako nga po pala isa pong men in uniform at ginagamit ko itong application na to sa aking pong trabaho bilang isa pong navigator. At gayon din para sa mga nanonood dito sa aking YouTube channel, malamang gusto nyo rin matuto. Simulan po natin. Well, simplihan na natin. Paano ba yung basic nito? Tanggalin ko muna yung mga nakaset dyan para magamit mo ng tama, maayos yung map na ito. Kung nga pala ay taga-Palawan, hindi na mahalaga kung sino po tayo, no? Ang importante po yung makatulong po tayo sa mga tropa po natin sa men in uniform. Ito po ay ginagamit ko since 2017. Info lang po. Ngayon, hindi po tayo mauna dito yung pag-setup ng mapa. Siyempre po mauna po tayo dyan sa settings. Ayan, unahin po natin sa location format. Pinatas, nakaset po tayo yun sa MGRS. Sa secondary format mo, choice nyo kung gusto nyo pong lagyan. Kung ayaw nyo, di pwede nyo select ng NaN. Ay, select po natin ng NaN. Sa distance, po dapat po ay naka-meter kilometer. Yan. And then, pangatlo po yun na gagalawin nyo sa settings. Yung pangapat na gawin nyo po dyan, ito pong makita nyo sa screen na screen always on. Naka-check po dapat yan. And then, dito po sa manual map rotation, dapat naka-check din po yan. Next, yung current course display, sa positioning po yan, naka-arrow. Then ito pong sumunod, ito ay disable in background, dapat naka-check po yan. Hindi, dapat naka-uncheck yan. Kasi kung magta-tracking man tayo sa application na to, pag kinlose mo yung screen mo kasi gusto mo katipid ng battery, mapuputol yung tracking niya. Then useless yung lakad mo. And then lastly, ito pong current heading display, dapat naka-check po dyan tayo sa line. Ang purpose po niyan ay paliwanag natin paglabas natin. Okay, labas na tayo. Okay, tignan po natin kung nakaset na talaga tayo. Susunod po tayo dyan sa mapa. Yan po kasi nakaset na sa akin yung mapa na. Siyempre, mapa muna, iset muna natin. Ang nakaset sa akin itong makita nyo po meron na akong 3.60 gigabyte natadownload sa application na ito. Yan po yung file ko sa mapa na yan. Pag click nyo po yan, yan po talagang original yan. Kung wala pa po kayong mga bagong open nyo pa lang po ng application. And kung bagong open nyo pa lang po ng application, medyo hindi nyo pa makikita kagad yan. Kasi dahil nga wala pa kayong nadadownload. Subukan pa natin sa mga hindi pa makapag-download. Try po natin. Ito po mangyayari yan. Yan, ganyan. Malabo. At yan, no network. Kung hindi naka-open yung data or yung inyo pong wifi, once na naka-open yan, unti-unti po yan makikita nyo. Yan, nag-open na siya. DEM. Tapos sabihin nag-download. Yun. Subukan po natin. Tignan ulit. Kung kumulaw, hindi pa rin. Ibig sabihin maliit lang. Mga KT pa lang yan. Yan po, ganyan lang paano mag-download. Kung manual po ang pag-download nyo.
kung maliit lang yung data nyo. Halimbawa, yung load nyo ay 5 gig lang, useless naman yun kung di-download mo lahat ng mapa kung di mo naman kailangan. Pero yung dinownload ko pa ay sa Palawan, almost 3 gig na, dahil nga taga Palawan po ako. Yung fabric po ng aking map, 3 gig ay yan, natugtog pa tayo ng ng 1 MB. Yan pong covered ng 3.60 na yan, eh, almost Palawan lang po yan. Yan, balik pa tayo dito. Get na pa natin data. Para makita nyo po na legit na kapag meron na po kayo na download, eh, hindi na po kayo mahirapan. Kahit na nasa tuktok na kayo ng bundok lang, walang signal, walang data connection, eh, kung navigator ka, dapat advance na mag-isip bago ka sumawak sa mga lakaran, lalo yung mga area na walang data connection, eh mag-download ka na. Paano ba mag-download? Simple lang. Dito, click mo tong maps and layer. Select and save an area. Yung pangatlo, available map, display maps. Pangatlo, select and save an area. Kaya kung makikita mo yan, yung box na to, kung saan yung makikita mong box na yan, ibig sabihin, yung area na yan ang gusto mong download. Yan. Practice lang para makita natin. Tapos itong makita mo yung zoom, ito yun, yung sabihin, hindi yan yung zoom na yan. Ang zoom na to ay hindi sabihin yan. Ayan po, files ng mapa. Kung gaano kalawak yung gusto mong i-download. Yan. Then, i-click ko lang po ito sa dulo sa baba. Yung may play button dito. Yun. Pag na-play mo na pa yan, pwede mo nang i-X yan. Then, mamamonitor mo siya pag click mo ulit. O yun, kung makita nyo po 100% na download ko na po yun. And then, paano ito malaman kung yung area na yan hindi nyo pa na-download? Simple lang din. Click nyo po itong option sa baba. And then, i-click nyo po itong use only local storage. Yan. Yan nyo po makikita kung hindi nyo pa na-download yung area. Ayun pala ito. Yung pangalawa pala. Show local storage coverage. Yan. Pag yellow, meaning na-download nyo na. Green, yellow. Ayun, tulad niya. Pag may red pa, yan makita nyo po may mga layer. May green, may ito po yung sabihin. Yan. May green, may yellow, may red. Yan. Samantalang ito, green, yellow na. Sabihin, yung red na po na yan, hindi pa natin download. Okay. Kaliwanag po. Bago natin i-zoom at para ma-download po natin yan. Makita nyo po yan paunti-unti. Yan, yung area na to, yung may red. May pula na yan. Yung mga files. Yan po yung hindi pa na-download. At nung zoom ko, dahil wala tayong data, hindi pa rin na-download. Open natin. Para naintindihan niya. Yun. Makita nyo po, may mga makita kayong emoji na yellow na unti-unting nawala. And then, yun na. Boom. Green na po siya. Meaning, na-download na po natin. Yun. Yung yellow, yung pala, hindi pa rin natin na-download. Ibig sabihin. At pag nag-green na siya, sabihin, yun, na-download na rin natin. And then, ito pa, may yellow pa. Ibig sabihin, yung pinaka-huling layer lang, hindi natin na-download. Sa area na yan. Well, actually po kasi, hanggat maaari, pagka area ng Palawan, hindi na-download po natin yan. Yung ginagawa ko po na yan ay manual yan. Hindi po natin kasi sinelect itong ganito, yung natin ginagawa yung ganito, yung select and save an area. Yan. Subukan po natin. Yan. Laki natin yung yellow. Yan yung mga yellow.
click na natin. Pag X, yun, halos na sa 91% kung na-download na natin. Ayan. May mga yellow pa. Yun. 92. Makita nyo gumagalaw. Ayan. Hindi na lang natin yung wifi para. Ayan. Pag nawala ng connection, yung gano'n na mangyayari. Automatic. Yan, yung mga yellow pa. Well, then, sunod dyan, kung marunong ka na kung paano mag-download, ang sunod natin gawin alamin kung paano naman gamitin yung paglagay naman ng mga GC, yung mga grid coordinate. Well, ang una po dyan, paliwanag ko paano ito lagay. I-open muna natin yung grid lines para maintindihan nyo ng maayos kung bakit ba. Sinasabi kasi nyo ba, unique daw yung 10 digit. No po. Kung mapapansin nyo po ito sa taas. Yan po, mapapansin nyo, mapapansin yan. May 50p, may QS. Ano ba ibig sabihin yan? Ito po yan. I-zoom out lang po natin. Zoom in, zoom out. Yan. Makita nyo, meron ng QS na nakalagay dun sa box na to. Kung saan po yung nakatutok yung folder po natin. Ayan. Ayan, may QS, may QP, PS, QT, yan. Yan po yung mga yan po yan. Yan po yung ibig sabihin itong QS na ito nasa taas ito. Ayan. Sabihin kung saan po nakatutok yung ito pong white na crosser natin. Saan po nakatutok yan na box, yun po yung lalabas dun sa taas. Dahil dyan siya nakatutok, yan din po yung lalabas sa taas. Okay. Subukan mo natin i-move, ilipat natin sa katabing box lang. Ayan, PS, yun po, makita nyo, mapapansin nagbabago din. And then i-zoom out pa ulit natin para makita po natin kung bakit pa merong 50p. Sunod naman, yung 50p. Yan po kung makita nyo 50p na. Lumabas na yung 50p, meron din 50q by 50q, 51q, 51p. Yan po, yung box na yan. Okay. Maliwanag na po. Pag nilipat po natin yan, ayun, nagbabago-bago na po siya na 51p, 51q, 50q. Yun. Yung pong isabihin na. Isabihin po noon, alam na natin yung dalawang nasa taas na yan, yung 50p and PR na yan. Alam na natin yung isabihin yan. Ayan, pag naglilipat tayo ng box, nagbabago din po yan. And then, ito pong 10 digit na yung susunod. At yung makita nyo sa dulo na nag-move, yung may 118 meters, yan po yung ihuhuli natin. Then, next natin yung 10 digit. Ito po yung ibig sabihin yan. Ito pong box na to. Kung meron pong yung 10 digit po na yan ay limited lang po sa box na to. Hindi. Paliwanag pa natin saan yung box na yan. Kung ito pong box na to, yan yung loob na. Kung meron pong yan lang po yung covered ng 10 digit na yan nasa taas na nakapaloob dito sa 50p QS. Kasi po pag lumipat ka na dito sa kabila, ito pala siya kalaki yung coverage niya. Okay. Ito pala, ganito pala kalaki. Pag nagpalit na rin po ng yan, ng po ganito, galing PR pupunta ng QS, sabihin yan, yung 10 digit dito sa PR, meron din iba yung iba rin yung 10 digit dito sa
PS. Kahit na same lang po yung pin digit. Halimbawa, katulad yan. Sample po tayo ha. Paano po maglagay niya? Dito po yan sa create ng place marks sa waypoint. Sample po tayo ng isa. Sample number 1. And then, yan. Ito pong click po natin tong screen, screen center coordinates. I-edit po natin yan. Yan po. Kopyahin lang po natin yan. Isulat po natin yan. Iyahin natin. Ayan, naisulat ko na. Bumalik tayo. Gawin natin ulit. Sampuluan natin yan. Lagyan natin ng marker. Gawin natin bawa ito. Military. Okay. Yan po ngayon ay nasa 50 PQS. Ayan, lipat lang po tayo dito sa 50 PR. Create po tayo ng placement ulit. So, waypoint. Ipit po natin ito. Pwede na natin ito. Copy. And then, pwedeng i-open to ng ito yun, and then manual naman natin 17334. Ayan, naka-PR tayo ngayon. Okay, lagyan natin ng yan din yung minamarker natin at ito ay sample number 2. Okay. Yun po. Kung makita nyo, almost identical silang dalawa. Ayan. Nasa magkabilaang dulo po sila ng box na to. Ayan. Nasa magkabilaang dulo po sila. Ayan po yung isa. Ito naman po yung pangalawa. Pero, magkaiba po sila ng box. Yan yung box ng isa. Ito naman yung box ng pangalawa. Okay. Palino na po tayo dyan. And then, ano susunod natin tuturo? Ito. Yung pagkuha na po ng real-time position. Yung pag-positioning po natin. Well, simple lang po yan. Pag in-open ko po itong real-time position ko, may malalaman nyo po ngayon kung saan ako ngayon nakapwesto sa Palawan. Okay. Open po natin yan. Open po natin yung ating location. Yan. Okay. Open. Real-time position. Yan po. Kung mapansin nyo po, lumabas agad yung position natin, naka-green agad. Naka-green na kaagad. Ibig sabihin, indication po na naka-fix na po tayo. Well, pag yellow, red pa yan, and then may bars yan dito sa taas na nakalagay, yung sa network. Sabihin, kumuha pa siya ng signal. Nakaset po tayo kasi automatic kasi na indoor po tayo. Ang gamit po natin pag ng location ay online. Ibig sabihin po mayroong signal. Okay. Delete natin. Yan. Ngayon po kung wala namang signal sa location nyo,
Lalo pag sa bundok na kayo, walang signal, mahirap yung signal. Ang i-select po natin dyan na yung outdoor GNSS. Meaning po, kailangan po natin ng cellphone na natin ay makalabas lang tayo sa medyo makita tayo ng ulap para matutukan tayo ng satellite, makakuha tayo ng signal. Yan, kung makita nyo po, waiting siya kasi ako po ay nasa loob ng kwarto ko. Meron pong bubong. Ang location ko po, makikita nyo nasa taas. Kung mapapansin mo kanina, makikita nyo kaagad yung 10 digit nung sa itaas. Yan po. Yan po yung 10 digit na yan. At yung elevation ko po sa area ko ay 81 meters. Medyo mataas po tayo galing sa shoreline ba yan? Nagsimula yung elevation. Sabihin galing sa pinakamababang parte ng dagat. Yan din naman, hindi dito lang sa, kumbaga, yung sa dalampasigan, yung dampigan ng dagat, galing din ng sukat. Sabihin medyo mataas po yung aking elevation. Yan po, ngayon sa bayan po ko ng Taytay. Yan po yung elevation ko sa ngayon. Malalaman nyo po yan kung nasaan ako mismo, kung ikaw rin kayo nito yung ginawa ko kanina, yung Play Smart. Parang napuro ko ng idea ko nasaan po ako. Then ang next po dyan na kukunin, i-fix po natin. Break muna natin sa auto. Okay. Ang sunod po, paano gamitin yung ito namang compass. Yan, pagdating ko dito, siguro sa sunod na video na natin na naman, turo kung paano gamitin to. Tip ko lang pala habang ginagamit tong application na to sa mga Android phone nyo. Ito palang application na to ay pang Android phone lang, sa magamit dyan ng mga iPhone, wala pa pong Alpine Quest. Gumagana sa iPhone. Ngayon, pagka gamit po yan ng audio jack, ito pong headset, madidisturb po itong compass po ng cellphone nyo. Kaya mas maigi po ay pag nagna-navigate po kayo, wag po kayong gamit ng headset para makinig ng music. Talagang ililigaw po kayo ng cellphone nyo. Ayun naman po. Sa sunod na video na po natin gagawin yung ituturo yung paggamit ng compass. Okay, follow po mga videos na lang po. Salamat.